Ay, good morning, good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat. Mga kabiyaya, ito po si Cos MTV, muling nagpapakita sa inyo. Ito po ay manghingi lang po sa inyo ng update dyan sa suba sa Hinapong Gamay. Yung mga kababayan natin na nandyan, mga pinsan natin na nandyan, yung taga-Lihete mong taga-Hinapong Gamay 1 2. Shout out po sa inyo lahat dyan, lalo na po sa ating mga mahal na mga kagagawa dyan at ating mahal na kapitan Inik Hinulangan, at sa ating mga kapatiran dyan, kaanakan, pamangkin, kapinsanan, kumusta, good morning. Magandang hapon sa inyo lahat. Humingi lang po kasi ng update dan sa ilog sa Hinapong Gamay. Gusto ko lang po sanang malaman kung ang ating kalikasan ba ay nasa maganda pa na tulad noon, nung aking kapanahunan, nung aking kabataan, lalo na po dyan sa kung tatawagin ay Panggapos, kung saan madalas naming pinaliliguan ang aming kabataan. Diyan kami lagi nagpipiknik. Lalo maging San Juan, San Pedro, diyan po kami naliligo. Babaon kami ng inihaw na tulingan, puso, adobong manok. Yan po mga bawal namin ng mga panahon na maganda po dyan sa lugar na yan. Kung ating pasikatan yung sunod ng mga araw, napakaganda po yan. Pwede siyang gawing tourist spot dahil ang ganda po ng ayos ng kanyang ano po yan, naging 5 hawla. Ilig po siya na galing taas. Pagbagsak, hawla, nabilog siya na area, nabilog. Tapos pagdating naman sa baba, nabilog naman siya ulit hanggang dun sa pang-4, nabilog naman siya hanggang dun sa pang-5. Ang pinakamagandang area yung pang-5 kasi malawak yung pagkabilog niya. Kaya kung minsan, pag binabaha, dumadami yung buhangin, no? Parang sa gitna na siya naging malalim. Kasi natatambakan yung buhangin, hindi na po-forward, hindi na itabi yung mga buhangin. Kaya lumit yung kanyang espasyo. Pero kapag yan ayusin, tanggalin yung mga buhangin sa pang-5 na hawla, luluwag po ang area. Napakaganda po yung panahon na yung kabataan namin. Dahil sa lakas po ng tubig, dumadaloy mula sa hawlo. Sa ngayon po, hindi na po natin masasabi ngayon kung ano na po ang sistema at natural resources ng kalikasan, kung maganda pa ba. Kasi nung kabataan, dyan kami madalas nagpipiknik. Parang pag tag-init, takbo kami agad doon sa may area na yan. Saka malinis ang daan dyan, malinis yung sapa ng dati. Yung tawagin ay suba, kung sa Bisaya, kung sa Tagalog, ilog. Malaking ilog yan dati eh. Tawag ang maganda naman sa ilog na yan, marami kang makukuha ng mga hipon sapa, hipon na hipon ilog, yung sugpo na yung ilog, saka yung parang kasag, yung tawagin sa alwang, alwang yung tawagin sa Bisaya. Yung iba-ibang term yun sa Bisaya, hindi lang po sa amin, iba-iba pong term sa ibang area sa Bisaya. Yung parang siyang alimango, napakarami po dyan makukuha
malaka. Diyan kami na malaka kami. Tawagin nanulo. Nanulo kami sa sapa, sa suban. Kasi dati ang dami naman yan. Now, hindi ko na po alam kung ano po nangyayari ngayon sa natural kalikasan na yan. No? Nature. Tama ba yun? Natural. So, nami-miss ko yung ilog na yun dahil dyan ako nag-isnan. Yan ako nag-isnan ng kabataan ko. Marami namin yung tropa ko mga pinisanin ko. Yan. Ngayon po, sa awa ng Diyos, pag ako nakauwi ng asin sa lalito sa Lamay, i-vlog ko po yung lugar na yan. Ay gusto ko po i-upgrade ang lugar na yan. Kasi napakaganda. Umaabot po ang iba-ibang barangay dyan para dyan lang magpunta, magsaya at maligo. Wala pong bayad yan. Wala pong bayad yan. Napakaganda na area. Kung ma-develop na yan. Nagutom. O kaya maging private. Bakit pag private, mahal na siya. May bayad na siya. Hindi, pag tulong-tulong ng barangay yan. Ibang bayan yan. Para lahat po walang bayad, wala po. Kasi po yan, pag naging private niya, magkaroon po ng interest siya. Nakikita ko gustong mamumunan dyan. Mas maganda na rin yung mas maganda na rin yung maging public siya. At yung mga tao na lang ang mag-aayos na walang pinagpala, na walang kapalit na bakusa, bayanihan. Napakaganda po. Yung mga bato na yan, itabi sa gilid dyan. At yan, mga kaya-kaya lang, may itabi yun, may itabi. Napakaganda. Ang dami po resources na makukuha mo. Pako, kung tawagin ng pako, yung ginugulay, ginataan namin. Saka yung halawa ng suso. Yung suso dyan, yung suso, kung titintayin ng suso dyan. Dahil sa linisin lang yan, mula doon sa taas, hanggang pababa, linisin lang yan mga kabarangay. Maganda po ang sapa na yan, yung suba. Kaya gusto ko kung dito yung update kasi po pagdating ko yan sa Ilapang. Gusto ko kung magpunta dun sa Maasan sa Panggapos kung saan dati pinaliliguan natin. Pinaliguan ng mga kabataan namin. Parang gusto ko rin maligo pa ulit doon eh. Maganda mag-picnic doon eh. Masarap. Masaya. Masaya. Wala dyan, walang aksidente dyan. Meron mga mild lang. Pero wala yung namatay. Wala namatay. Awa ng Diyos. Wala. Napakagandang lugar siya. Malilim. Kasi napaikutan ng mga bato ng mga adobe na parang na-recraft. Mga recraft siya. Pero sadya siya, hindi talaga siya gawa ng tao, hindi sadya ng kalikasan, yung hitsura ng area. Kung tawagin po namin yan, ay Kanggapos. Kaya kaya tinatawag siyang Kanggapos. Para siyang yung tubig parang ginagapos, hindi nakakalabas. Kasi nabilog yung bawat area na nabibilog, tapos sa baba na nabilog na naman sa uli. Parang naging swimming pool. Parang swimming pool siya style. Hanggang sa pababa, swimming pool siya style. Mayroong paaba, mayroong pabilog. Yung sa number 1, parang siya, malinaw na malinaw sa araw. Yung malawak yung area. Tapos yung pangalawa, yun yung nabilog siya. Pangatlo, yun ay bilog-bilog. Bilog na bilog. Yung pang-apat, mahaba yun siya. Mahaba. Tapos pang-lima, yun naman yung malawak din na kamukha lang number 1. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Yung naging hawla sa area na yun. Naging swimming pool siya. Number 1 yung malawak. Number 5 yung malawak din. Kamukha yung number 1. Yung number 2, para sa nabilog lang. Para sa nabilog.
tree, nabilog din siya. Tapos mayroong busay. Doon ka sa ilalim, hindi ka magtago sa ilalim. Kasi may tubig na pabagsak yun. Doon ka sa ilalim magtago. Hindi ka may taguan sa ilalim eh. Gaganon ka oh. May taguan eh. Pang-apat, yun yung mahaba siya. Hindi naman sa atin makipot, pero mahaba siya. Pang-5, yun na yung malawak naman siya. Dumadive yung tubig na pag palusong. Pero ang tubig, hiwalay-hiwalay. Kaya maganda siya. Doon kami nagbababad ng tubig sa ahiga kami doon sa palusong ng tubig. Ang maagos ng palusong ng gano'n. Maagos siya ng pag-gano'n. Doon kami nagiga-higa. Maganda. Sana magabayan natin yan pagdating ko kung ibablog natin yung area na yan. Para manatili po siya natural. Kalinisan sa kalikasan. Kailangan sama-sama linisin yung ating suba. Tawagin sa Bisaya yung suba. Yung ilog, yung kalikasan natin dyan sa ilog na may nakasin sa ilog. Na maging maayos. Ilagay sa tama ang dumi. For example, nag-alaga ng bago. Gumawa kayo ng kusinigro. Kahit mag-alaga pa kayo dito, mga kapitbahay. Pwede yun, walang bawal-bawal yun. Mahalaga, may kinikita ang bawat pamilya. Basta, ipusinigro nyo lang yung dumi ng baboy para hindi na po papunta sa ilog yung dumi nila. May sarili ng kusinigro. Tsaka hindi naman mabawak ang baboy kapag laging linisan at saka may pusinigro kasi may singawan din sa taas yun. Lagi mo ng singawan pataas gano'n. Parang dumi din ng tao, may sariling pusinigro. Ganun din yung pag-alaga ng baboy. Lagyan din natin ng sariling pusinigro. Para yung dumi, hindi po pupunta sa ilog. Para yung ilog maging malinis. Palagi. Para masarap. Para sa pagkalatan ng mga tao sa ilang bahay. Masarap kasi magbanding sa ilog eh. Pag malalatong hindi magaling-galing yung ilog tapos mayroon nahawla-hawla. Kami dyan natin ng kabataan. Ginagawa namin yun. Gagawa kami ng swimming pool. Tanggalin namin yung mga bato ng malaki. Tinatabi ng paikot. Lalagyan ng buhangin. Yung buhangin, tamak namin doon para mabilog siya. Para mabilog siya. Pagdating ng baha, yun nawawala yung pagdating ng baha. Kasi tinatangay na yung ginawa ng bato. Tinatangay ng baha na bumabalik sa dati. Pero yung mga ginawa namin, ginagawa namin kabataan. Lalagyan naman na puno ng saging. Bumilogin naman yung area. Lalagyan naman sa hanggang baywang. Sarap naman yun. Kasi ang tubig, moving. Hindi nag-stick. Moving siya. Kaya napakaganda ang lugar na yan. Tsaka wala ka na dyan. As in may namatay na tao, nalungkot mga bata. Wala pong aksidente dyan. Mula nung nag-snow ko lang. Yung ilog na yan. Mula noon, wala po kong nabalita na mayroong nalunod, mayroong nanguha. Wala po. Hindi po siya taruan. Kung sa Bisaya, hindi po siya tawa. Kung sa Tagalog, hindi po siya. May tawag din term na Tagalog yung hindi po siya tawan. Hindi siya palhi. May palhi pa dyan. Bisaya pa rin tayo. Yan po ang gusto ko pagdating na po ang awa ng Diyos. Ay, tulong-tulong ako. Tulungan ako sa mga kapatid. Sa pag mayroong voluntaryo na magbibigay sa suba. Go! Ang sarap yan! Sarap yan! Maglinis. Pag nainitan ka, lublog ka sa tubig. Kapit ka naman bato. Tabi mo naman bato. Sarap yan. Linis ka naman. Pag nainitan, lublog ka naman sa tubig. Napakasarap po. Maglakot sa tubig. Sarap. Nilalakad naman yun mula dun sa among iko'y asawa na. Kaya hindi ko inadoro. Sa among yuta sa Tibangaw. Madadaanan namin yung suba na yan. Dinadaanan namin ang hanggang lusod doon sa may sa aling pili mo naman
lulusot doon sa Subahan, kung ano, sa TPD. Sa theater scene na Palayan, Umayan. Ana may agi diya pa doon sa Nunok. Baktas lang, sa ilog kami agi, sa Suba may agi. Sa Suba, sa ilog kami dalaan. Yung mga dala ko from kami na abakala, no? As of now, hindi ko lang po alam kung maganda pa ba. Pero sikapin natin na matulungan natin na nakalinisin ang ilog na yan pagdating ng panahon. Tutukan natin sa pag-vlog yan dahil isa rin yan sa mga hinangaan ng ating mga mamayan. Gusto nila yung kalikasan na manatiling natural sa paningin ng maraming Pilipino. Yan lang po, maraming salamat. I-update niyo po ako kung ano pong balita sa ilog din sa atin, yung Suba. Kung maganda pa ba, may tubig pa ba, yung Panggapos, kung mayroon pa bang linaw, may nahawla pa ba siya na pwedeng paliguan. Yan po, maraming salamat. Update niyo ako. O yung mga pinsan ko na sa Inapong Gamay, yung mga kababayan ko sa Inapong Gamay, mga sensibility, 1 o 2, may tanin po ako. Maraming salamat. Ito po si Chris TV. Please, watch my YouTube channel and share sa lahat po ng aking videos. Like and comment. At mayroon po tayong Facebook page, Chris Misolis. Huwag kalimutan. Please follow. Chris MTV, Creative Vlog, nanatiling buhay kayo sa ating hindi tayo magkalimutan at hindi rin ako makalimot na bibigay ng tulong sa inyo. Hanggat mayroon tayong maitulong, magtulungan tayo. Ipapalo niyo po ako sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel para po makatulong tayo sa iba pa natin mga kapwa mahirap sa Pilipinas. Hanggang sa muli, Presim TV, nagpasalamat mga kabiyaya. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye. God bless. Love you.